Number 1 na least trusted media network nagpapaawa ngayon matapos ipasara ng SEC. Rappler kinakarma na. Ating abangan ang buong detalye, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Hindi pagsikil sa kalayaan sa pamamahayag o press freedom ang pag-iit ng Securities and Exchange Commission o SEC na mapahinto ang operasyon ng least trusted media sa bansa na Rappler. Ayon kay Atty. Larry Gadon, maraming mga media organizations ang pinapayagan sa ilalim ng batas at konstitusyon na makapag-operate at makagawa ng kanilang tungkulin. Giit pa ng abogado, lumalabag sa batas ang Rappler matapos mapag-alaman na banyaga ang nagmamayari nito batay sa pagsasaliksik ng SEC. Kahapon ay muling naglabas ng kautusan ang SEC na revoke na o binabawi na nila ang Certificates of Incorporation ng Rappler Inc. at Rappler Holdings Corporation dahil sa paglabag sa constitutional and statutory restrictions hinggil sa foreign ownership sa mass media. Taong 2018 pa nang ni-revoke ng SEC ang Certificate of Incorporation ng kontrobersyal na news outfit na Rappler. Rason ng SEC, tumatanggap ng foreign funding ang Rappler matapos umano itong magbenta ng Philippine Depositary Receipts sa isang foreign funder. Sa ilalim ng konstitusyon, ipinagbabawal ang foreign funding sa lahat ng media organization sa bansa. Ng iba't ibang pagkilala ang Sunshine Media Network International, mga personalidad nito at ilang programa sa Asia's Golden Icons Awards 2022. Congratulations sa ating Honorary Chairman, Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy, dahil sa panibagong pagkilala na naman ay pinagkaloob sa SMNI. At para maghatid ng napakagandang balita ito, narito si Paul Montemon. Muli na namang umalingaw-ngaw sa kahanginan ang Sunshine Media Network International o SMNI na pinangungunahan ng Honorary Chairman Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa hindi matatawaran nitong kontribusyon sa bansa. Matatandaan, nito lamang nakaraang mga buwan mula sa mga programa ng SMNI at adhikain na maging katuwang ng pamahalaan sa pagpapalaganap ng magagandang balita at positibong pananaw sa mga nangyayari sa bansa. Kaliwat ka ng pagkilala na ang tinanggap nito mula sa iba't ibang award-giving bodies sa bansa. Ngayong taon, humakot rin ng hindi lang isa, kundi 4 pang parangal ang SMNI sa katatapos lang na Asia's Golden Icons Award 2022 dahil sa mga makabuluhan nitong pagbabalita at paghahatid ng serbisyong tama sa mamamayang Pilipino. Nakuha ng SMNI News ang Plaque of Recognition para sa serye nito kaugnay sa masamang dulot ng iligal na droga sa bansa, kasabay ng pagtuturo kung papaano ito maiiwasan sa ilalim ng programang isinulong ni Pangulong Rodrigo Duterte, ang SMNI Special Report on War on Drugs. Matatandang isa ang anti-illegal drugs campaign ng Duterte administration sa naging kontrobersyal na polisiya ng pamahalaan. Pero maraming Pilipino ang pumabor sa nasabing programa at umaasang maipagpapatuloy ito hanggang sa susunod na administrasyon. Muli ring kinilala ang SMNI News bilang most rising network in the Philippines at bilang pagkilala sa kontribusyon nito sa paghahatid ng tamang impormasyon at balanseng pagbabalita. Una sa lahat, sa aming Honorary Chairman, Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy Pastor, muli po kami nagpapasalamat sa pribilehiyo po na iyong pinagkaloob dito sa SMNI. Ngayon po ay mayroon naman po tayong karagdagang katagumpayan dito sa SMNI po. At for the first time po, Pastor, na-recognize po ang ating special report ng Asia's Golden Icons Awards po sa ating special report sa War on Drugs. And this is really because of you, Pastor. Ang SMNI po ay talagang dinedicate nyo for nation building at marami na po, Pastor, ang nakaka-recognize ng ating efforts po sa SMNI. Kaya po we are very humbled and honored, Pastor, to be part po ng SMNI. At muli, Pastor, kung wala po kayo, hindi po namin ito magagawa. Kayo po ang aming inspirasyon, ang aming gabay, ang pundasyon at lakas po namin kung bakit patuloy po namin naihahatid ang tunay na balita po para sa ating mga kababayan at naway mas lalo pa pong lumawak ang sakop ng SMNI para po sa ating paglilingkod sa taong bayan. Salamat po, Pastor, sa inyong walang sawang suporta at inspirasyon po sa amin. Mabuhay po kayo, Pastor, para po sa inyo ang itong katagumpayan na ito.
Bukod dito, kinilala rin ang ilang personalidad ng network na naging kasama ng mamamayan mula umaga hanggang hating gabi, mula sa makabuluhang pagbabalita at paghimay sa maraming isyu at suliranin sa bansa. At sa gabay ng Honorary Chairman, Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy, patuloy na naging tulay sila sa pagsusulong ng mga pagbabago ng bansa kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kinilala ang SMNI anchor reporter na si MJ Modihara bilang most promising young journalist and field reporter in the Philippines at reporter anchor Admar Vilando bilang outstanding broadcast journalist and program host of the year. Nauna nang ipinangako ng butihing pastor ang karangalan na maging ilaw ng katotohanan para sa bayan at maitanim sa bawat Pilipino ang malasakit sa Pilipinas nating mahal. In behalf po sa mga kasapi ng SMNI News, ang award na ito ay amin pong pinagpapasalamat sa amin pong pinakamamahal na Honorary Chairman, Reverend Dr. Pastor Apollo C. Kibuloy. Maraming salamat po, Pastor, sa inyo pong araw-araw na gabay po sa amin at napabilang po kami sa mga manggagawa po na nagiging bahagi po ng inyong pong arawang misyon na magbigay po ng serbisyo publiko sa ating mga kababayan sa larangan ng pagbabalita. Pastor, ang award na ito ay dahil po sa inyo at para po sa inyo. At in behalf po sa mga kasamahan ko ng mga reporters at mga kasapi po ng SMNI News, sa lahat po ng mga behind the camera, sa lahat po ng mga crew, sa lahat po ng mga writer, lahat po ng ito ay ibinabalik po namin sa inyo ang karangalan sapagkat kayo po ang natatanging dahilan ng pagkilala na aming natanggap sa gabing ito. Amin pong ipinapangako, Pastor, na dodoblehin pa po namin ang aming mga efforts at aming pagkayod para po sa aming paggampan sa role na inyong ibinigay po sa amin at ang responsibilidad na inyong inata sa aming mga balikat na maging kabahagi po ng nation building through your network SMNI. Maraming salamat po, Pastor, sa pong karangalan na makasama po kayo at isa pong karangalan, Pastor, na mapabilang po kami sa inyo pong himpilan SMNI News. Mabuhay po kayo, Pastor, at maraming salamat po. Isa sa mga sinasabi talaga ni Pastor Apollo C. Kibuloy, ang Honorary Chairman po ng SMNI, na gawing instrumento po ang SMNI para sa nation building. So lahat po ng mga naging kabahagi dito sa SMNI, sa DZAR 1026 Sunshine Radio, sa lahat po ng mga Sunshine Radio stations sa buong Kapuluan, ginagampanan po namin ang role na ito para makatulong po sa bayan. Maliban sa maibahagi ang mga salita ng Panginoon, salita ng Diyos, ay amin din pong inihahatid kung anuman ang tunay na mga balita, yung public service sa ating mga kababayan na nangangailangan. Magbiging boses kami, ang SMNI ng mamamayang Pilipino, kung anuman ang kanilang mga hinaing, kung anuman ang kanilang pangangailangan. So ginagampanan namin ang role na ito. Maraming salamat po sa Honorary Chairman ng SMNI sa pagkakataon na maging kabahagi kami dito sa magandang cause na ito na matulungan natin ang sambayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Bukod naman sa mga nabanggit na mga pangalan at personalidad, nariyan rin at tumanggap ng kanilang parangal ang mga kilalang artista, mga profesional at mga negosyante sa bansa. Personal ding dinaluhan ng awardees na sina Senator Robin Padilla at asawa nitong si Mariel Rodriguez ang aktibidad, habang nagbigay naman ng kanyang mensahe ang dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo bilang isa rin sa mga recipients ng Asia's Golden Icons Awards ngayong taon. Para sa Pilipinas Kumahal, Paul Montibon, SMNI News. Maraming salamat, Paul Montibon, at congratulations sa ating mga kapartners, higit sa lahat sa ating Honorary Chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy, sa panibagong awards na naman to, partner Mike, ngayong taon. Congratulations sa lahat ng awardees at siyempre sa ating Chairman, Pastor Apollo C. Kibuloy. Talagang siya po ang nasa likod ng lahat ng mga ginagawa namin dito. Pero partner, maisingit ko lang, good morning sa mga taga-Security Exchange Commission. Ayun, nabasa kasi akong balita. Oo nga pala. Ang SMNI, awardee. Awardee. Yun namang isa, pinasasara. Magandang balita yung para sa atin. Yes, ito naman masamang balita para sa kanila. Okay. Kaya good morning sa mga taga-Security Exchange Commission. Ginagawa nyo ang trabaho nyo. Ang galing nyo. Oo, dahil partner Mike, karugtong sa balitang yan, dahil nga mismo, ang CEO ng Rappler at convicted of cybercrime pa ito, na si Maria Ressa, ang nag-anunsyo na pinasasara na. Babay na. Sinasara sila. Pero ginawa po ito ng Security Exchange Commission, walang ibang dahilan. Yes. Malinaw po na mayroong paglabag
sa mga batas. Ayun. May mga batas sa Pilipinas na hindi sinunod ng Rappler management. Kaya sila ipinasara. Wala hong ibang dahilan. Kaya sabi ko, congratulations sa Security and Exchange Commission kasi trabaho nila yon. Ayun. Lahat ng klaseng business or hindi man lahat, maraming mga business sa Pilipinas, dapat meron kayong approval before SEC, di ba? Kung wala niyan, house show kayo. Salitang kanto, ibig sabihin, peke. Ngayon, lumalabas po sa kanilang mga pagsusuri, may mga violation. Kaya hindi lang po Security and Exchange Commission na nagsabi, shutdown or sasara sila, ultimo yung binabanggit mo partner, na personality, nagsabing sila ay pinagsarado. So, yan po yung walang motibo. Balita lang ho yan. Yan talagang istorya. Wala tayong magagawa. Hindi kami natutuwa dahil nangyari yan. Kasalanan ninyo dahil kayo may pagkukulang. Under the law, hindi kayo sumunod sa mga rules and regulation ng Philippine law. Yan ang problema. At hindi naman tayo ang nagbalita nito, partner, sa isang post nga ni Maria. Siya mismo ang nag-anunsyo hinggil nga sa balitang yan, desisyon ng SEC, partner. Hindi ko alam kung anong purpose niya na ito ba ay nagpapaawa o ito ay ano pa natin i-describe yan? Simpatya. Nagpapaawa ba siya or gusto lang niya talagang tanggapin ang desisyon ng Philippine government. Dalawa lang. Kasi ang Security and Exchange Commission, gobyerno yan. Kaya sinasabi ko, yung desisyon ng Philippine government, malamang tinanggap niya, kaya niya siya mismo ang pinanggalingan itong istoryang ito, or pwede naman sigurong, ayun na nga, huwag naman kayo magagalit, baka naghahanap ng kakampi. Pero wala tayong magagawa. Batas ay batas. Noon pa ito, partner Mike, di ba? Hindi lang ito ngayong taon na wala silang SEC registration. Kaya nga ngayon lang, medyo nagdesisyon na talaga na dapat nang ipasara. Shutdown. Shutdown yung Rappler. Yan ho, tingnan natin kung ano pa mangyayari dyan. Pero naibabalita lang po natin ito at yan ho, alam nyo, sa balitaan, sa larangan ng aming pagbabalita, kahit sino, kakampi man o hindi, kahit media pa yan, kung may balitang galing sa kanya o balitang may kaugnayan sila, ibabalita pa rin natin. At so, walang personalan. Talaga hong ito ho ay may pinanghuhugutan mula sa gobyerno. Security Exchange Commission po. At kung maalala mo, partner Mike, maraming balita na tayong natatanggap. At mismo ang Pangulo na ang nagsabi na ang Rappler ay isang foreign-funded, CIA-funded partner. Yun ang mga pahayag at hinggil dito sa grupo ito. Well, may batas. Lahat po ng mga gustong mag-business, foreign investor sa Pilipinas, anumang nature ng business po ninyo, meron kaming batas. May batas ng Pilipinas. Susunod po kayo. Rule of law. Pag hindi kayo sumunod, merong authority ang Philippine government na kayo ay talagang i-shutdown. Yun po yun eh. Wala tayong magagawa. Hindi ho pwedeng hindi gagawin ng Security Exchange Commission ang kanilang obligasyon o kanyang responsibilidad sa bayan dahil sila po ay nandyan. Tulad ng sa isang giant network partner noon. Di ba? Napasara sila hindi dahil personal na atake, but may violation. May violation. Nag-expired. Ayun, malinaw. Yung prangkisa. Tulad yan din sa nangyaring yan dito sa Rappler. Ang print kasi, ang social media, wala kasing prangkisa yan. So, Security Exchange Commission talaga ang merong control dyan. Hindi katulad ng broadcast business, may prangkisa yan. So, National Telecommunication, ang merong authority na bigyan sila ng pagkakataon o isara kung walang prangkisa o walang lisensya. Para naman sa inyo, ano naman ang masasabi nyo tungkol dito? Magkomento lamang sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para updated ka sa mga maiinit na balita sa Pilipinas. Maraming salamat sa panonood!